to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumusubaybay na po sa ating programa. And it's good to see you once again na muli tayo nagbabalik. At pagkatapos ng isang mabigat na Labor Day, pambihira na welcome back, no? At alam ko, marami ngayon ang wala sa trabaho kasi Labor Day, Thursday. So nag-leave na lang kayo para makuha ninyo ang long weekend. Mautak talaga ang Pilipino. No? Kaya ngayon, mga kapatid, let's enjoy this wonderful program na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Alright? So, excuse me. Kung hindi na natin papatagalin ito, no? At welcome. Excuse me. Yan, medyo may epekto pa tayo sa ating Labor Day kahapon, no? Kaya, pero alam ko ang bawat isa ay masaya na nandito ngayon. Alright, so of course, kasama ko dito mga kapatid, ang mga Batikanong tatay. Kung mapansin nyo, ay, sir, kung pwedeng pahingi ako ng tissue, please. Mga Batikanong tatay, at napansin nyo, ang sabi ko ay mga. No? So, ibig sabihin, ay hindi lang isa, kundi tatlo kami ngayon, apat kami ngayon dito na nagsasama-sama. No? Kaya without further ado mga kapatid, ay welcome natin ang ating bisita at ang mga tatay na kasama natin ngayon. Welcome Sir Noel, Sir Rudy, and our very own Sir Andy. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin at salamat sa Diyos na muli ay nagkasama-sama po tayo. Katulad nga po ng sinabi ni Sir Maki, ay galing po tayo sa Ramos Tarlac at tayo po ay nagtrabaho doon po sa bagong blessing na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong para po sa ikalalawak ng kanyang dakilang gawain. And of course, maraming salamat mga kapatid sa bawat isa po sa atin, sa ating mga masugid na taga-subaybay ng programang ito, Usapang Panglalaki. Pambira, yan na napakagandang usapin pagdating po sa loob ng tahanan na tayo po mga tatay, tayo po yung leader ng ating tahanan, kung kaya ating tatalakayin ito kung paano po natin maililid yung ating pamilya para po sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. And of course, binabati ko po ang aking area, ang West Bank family ng isang mapagpalang tanghali sa bawat isa po sa inyo. At huwag po kayong alis, especially po sa mga fathers. At ipasa po natin ang ating link upang marami po tayo matulungang mga kapwa nating ama ng tahanan. And of course, binabati ko rin ang aking pamilya, si Sister Cynthia. Magandang tanghali sa iyo, Mommy Love. Prepare to meet thy God. And of course, yung aming dalawang anak na pinagkatiwala sa amin ng ating Panginoon, si Pauline at si Tricia, ng isang mapagpalang tanghali. And of course, mga kapatid, kasama na po natin dito yung ating mga mission pastors, katulad po ni Sir Rick Belmonte ng Caloocan Mission. At gayon din, yung ating mission po sa Quezon, si Sir Gomer Marciano, ng isang mapagpalang tanghali dyan sa Quezon, sa Bondok, Banahaw. At gayon din po yung ating yung aking uncle, si Sir Dennis Quaresma. Mapagpalang tanghali po sa iyo, uncle. Ingat ka sa pagdadrive. Lagi mong alalahanin ang banal na espiritu. At gayon din po yung ating masugid na taga-subaybay doon po sa Patnongon, no? Si Sir Joel Tandoy. Magandang tanghali po sa iyo dyan, Pastor. Lagi mo ang alalahanin, sistema pa rin. Lagi tayong nasa sistema. And of course, kasama natin yung ating isang men dito sa ating simbahan, si Sir Gabi Pakba. Matindi to si Gabi, partner eh. Sa lahat ng pintor, mga kapatid, kahapon ko lang nakita na pwede palang magsuot ng kulay puti pag nagpipintura ka. Matindi to si Gabino. Talagang pinahaga mo ako, Gabino, at magandang tanghali sa'yo.
And of course, sa mga mothers natin kasama, marami tayong mga mothers din na kasama ngayong oras nito. Ito ang kagandahan dito sa pag ang usapan ay usapan ng salita ng Diyos. Walang itinatangi ito. No, talagang usapang pangpamilya, usapang pangtatay, applicable sa mga nanay at gayon din sa mga young people. Kaya sama-sama po tayo sa programang ito. Huwag po kayong alis dahil marami po tayong pagpapala na nakahanda sa inyo ngayong tanghali. Maraming salamat, Sir Maki. Yan, amen, amen. Alright, so kaya ngayon, ay ako po'y naniniwala, alam nyo, pagpasensyahan nyo na po ako, no? At medyo dyan tayo mahina, yan ang namana natin sa nanay natin pagdating sa mga ganyan. Well, anyways, ay ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na muli tayo nagkasama-sama. Alam nyo, ngayon, no, ay nakakalungkot lang na sinasamantala ng mga tao na yung kapag holiday, walang pasok, talagang nagkakaroon sila ng pampamilyang ano. Well, actually, that's a good thing naman kasi yan yung rason para mag-take sila break for a while from their work and spend time with their family. It's a good thing na ginagawa natin yan. Pero alam nyo mga kapatid, the best way to do it is to watch this Baptist Lunch episode, no? Kaya sa lahat ng mga tatay na nandiyan dyan po, ay keep tuning in sapagkat ako po'y naniniwala na ang bawat isa po ay pagpapalain po tayo ng Panginoon sa topic na ating pag-aaralan. And as you can see, no, ay ngayon kasama po natin si Sir Andy Agdon. At salamat sa Panginoon na siya ay kasama po natin ngayon. And it's always good to hear testimonies of a father na kung saan ay may sariling experience pagdating sa kadakilaan ng Panginoon sa kanilang pamilya. Ano po? Kaya ako sa totoo lang, I will listen to it and I will take time to grab everything na pwede nating matutunan. Kaya sa mga fathers na nandiyan dyan ngayon, keep on tuning in and I hope this program will be a blessing. Bati na po ba, Sir Andy? Pagbigyan natin, Sir Andy. Sir Andy, at Sir Andy. Sir Andy, pwede po ay bumati muna sa ating mga sumusubaybay. Amen po, sir. Magandang tanghali po sa ating mahal na pastor, sa aming mahal na area leader, Sir Maki, at sa kagalang-galang po ng mga kapwa ama ng tahanan, si Sir Noel at si Sir Rudy. At maging po sa lahat po ng ating mga viewers and listeners sa araw nito. Magandang tanghali po sa inyong lahat. It's truly, it's a privilege po, na maging panauhin sa araw na ito. At ako po'y naniniwala na tanging sa biyaya lang po ng Panginoon ang kung ano man ang aking masasabi, ano man ang aking mai-testify, it's all about the grace of God sa buhay ko po. Salamat po. Yan, amen, amen. Kaya sa mga fathers dyan, let's get excited at nandun tayo sa topic natin na rearing up a godly children for the future of godly family. Alam nyo, last week, ang ganda ng talakayan natin, Sir no, Sir Noel, Sir Rudy. At talaga naman, pambihira, kung hindi lang talaga oras ang pinag-uusapan, masarap talaga mag-usap pagdating sa gantong bagay. Pero mga kapatid, kaya yung sinasabi ko sa inyo, samantalahin natin ang pagkakataon na meron tayong gantong klaseng programa kasi oras lang pinag-uusapan limitadong oras lang. Kaya ngayon ay ipapasa ko muna sa mga Batikanong mga tatay na nandito ngayon. Alam nyo, yan ay isa sa pinapasalamatan ko po sa Panginoon. No, yung mapalibutan ka ng mga tatay na kung saan na naninindigan sa salita ng Diyos. Sabi nga ng Book of Proverbs, where there is multitude of counselors, there is safety. Yan. Kaya sa mga young people din na nanonood ngayon, no, hindi porket usapang pang tatay, wala kayong matututunan. Kasi balang araw magiging tatay din kayo. Yan, kaya yan ang mga magandang pagtuunan ninyo ng pansin. Tatandaan nyo mga kapatid, ang programa po ng ating simbahan ay designed for the family. Ibig sabihin, when it comes to application, pwedeng ma-apply. Halimbawa, usapang nanay, pwedeng matuto ang mga young ladies. Usapang tatay, pwedeng matuto ang mga young men. Pag-usapang young people, nandiyan dyan ang suporta ng mga magulang. O, diba? Napakaganda mga kapatid. Alright, so Sir Rudy and Sir Noel and Sir Andy ay nasa inyo po muna ang floor and I do believe mga kapatid,
na meron po tayong matututunan dito. Sirs! Sir Rudy, sir. Okay. Para sa kaalaman ng lahat, tinalakay po natin last Friday, mga kapatid, yung napakagandang topic nga na kung gaano dapat maging committed ang isang tatay sa pagpapalaki o pagre-raise ng kanyang mga anak na magkaroon ng godly mind at godly ang kanyang mga anak. So sa madaling salita, mga kapatid, doon pinag-usapan po natin na napakahalaga po ng pag-take ng responsibility ng isang tatay na maging committed siya mismo sa Panginoon, nagagampanan niya yung kanyang responsibility bilang isang tatay. Sapagkat tulad ng sabi nga natin, sa atin inatas ng Panginoon ang responsibilidad na ito and the way kung paano natin sila palalakihin, kung ano ang ating ituturo ay magiging ganun sila sa kanilang paglaki. Kaya napakahalaga na seryosohin ng isang tatay yung kanyang commitment na mapangalagaan at maturuan niya ang kanyang mga anak na ayon sa gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga ang pagiging tatay ay nangangailangan ng backbone na talagang masasabi kong lakas ng loob na gagampanan mo ang responsibility mo at hindi mo isusuko. Bakit? Kasi dumarating talaga, sabi ko nga, yung disappointment period na talagang yung ine-expect mo hindi mangyayari. Pero kapag isinuko mo yun, paano na sila? Kaya nga, sabi rin nga ni Sir Maki, yung trainer hindi po sumusuko sa trainee. So, yung trainee ang kadalasan ang sumusuko. Kaya nga yung trainer wala kang makikitang trainer na nag-give up. Yung trainee ang nag-give up. So, andoon yung mataas na pangunawa. Bakit? Kasi anak natin ito, mga kapatid, at pamilya natin ito. Ang sabi nga ni Sir Maki nung nagdaang Bernes, kailangan nating i-take at turuan na mabuti ang ating mga anak sapagkat salamin sila kung ano tayo. Sila yung salamin kung ano tayo, dapat maging ganun sila. Kaya nga kung ang resulta ay hindi maganda ang kanilang natutunan, ay magre-reflect po yan sa atin bilang tatay. At ano na lang ang ating gagawin sapagkat accountable tayo sa pagpapalaki. Di po ba? Kaya nga napakahalaga na palalimin mo yung commitment mo sa Panginoon. Gampanan mo na mabuti kasi sabi nga ng Bible dito sa Psalms 127 in verse number 3, Lo, children are an heritage of the Lord and the fruits of the womb is His reward. So mula sa Panginoon itong mga batang ito na ipinagkatiwala sa atin. Kaya kung hindi natin ito mapapangalagaan na mabuti, ay hindi ito magiging kaaya-aya sa Panginoon. So may kailangan maituro kasi ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, marapat lamang na yung ating pagtitrain sa kanila, yung ating pagtuturo sa kanila, ay mailapit talaga sila sa Panginoon na meron talagang pagkakilala na mataas. Sa totoo lang, striking words yung sinabi ni Sir Maki nung nagdaan. Bakit kamo? Kasi ang utos ng Panginoon ay ipakilala ang Diyos, hindi magpayaman. Andoon madali lang Kung ipakikilala mo at makikilala ng ating mga anak yung Panginoon, yung pagyaman, yung pagtatrabaho, pagsisipag, kasama na yun Ano na yun? Given na yun kapag mayroong mataas na pagkakilala ang bata sa ating Panginoon Kaya importante po ito. Katunayan, ang kapahamakan na kadalasang nangyayari sa loob ng pamilya ay bunga ng kapabayaan na poor leadership sa loob ng tahanan. Bakit kamo? Kasi pag nagkamali ang bata, sa halip na disiplinahin o alalayan ng pagtuturo, ititrain, ay andoon minsan kinukonsinti. Tinatanggap. Bakit kamo? Kasi makikita ninyo, umiiral yung emosyon. Umiiral yung emosyon bilang isang magulang. Kung ang nanay pa ang siyang titingin, talaga naman makikita ninyo talagang emosyon ang kadalasang nakikita. Pero paano na yung conviction, mga kapatid? Yung conviction natin na talagang dapat yun ang siyang mangunguna sa atin dahil may prinsipyo ng salita ng Diyos na dapat nating
ipairal. Ano po? Ipairal. Kung hindi kasi ipairal ang salita ng Diyos, ang prinsipyo ng salita ng Diyos sa loob ng tahanan at mamumuhay tayo ayon sa emosyon kasi anak nga natin, ay tanda mo, lalaki yan. At tulad ng sabi ko nung nagdaan, mas malaki pa sa'yo, mas malakas pa sa'yo. At tayo, habang nagkakaedad tayo, patanda tayo ng patanda, pahina tayo ng pahina. Sila naman, palakas ng palakas kasi bata pa nga. O pag hindi natin na ituro sa kanila, isang araw, tayo na ang kakalabanin yan. Ipapahamak tayo niyan. Ipapahiya tayo niyan. Bakit? Kasi hindi natin na ituro sa kanila yung tama eh. Kaya nga mga tatay, importante po ito. Hindi naman po masama ang magtrabaho. Tulad na sabi nga namin, hindi po masama yun. Kailangan natin yun. Pero higit ano pa, mga tatay, ang magpapaayos talaga ng ating pamilya, makakapag-raise tayo ng godly children, the moment na maging committed tayo sa pagtuturo sa ating mga anak patungkol sa Panginoon. Yung ginamit natin, Deuteronomy chapter 6, verse number 5, ay mapakaliwanag po ng turo doon. Kinuman talaga ng Panginoon na talagang dapat nating ituro sa ating mga anak na mahalin nila ang Diyos. Mga kapatid, either sa loob ng tahanan, ituturo natin, tuwing nakaupo o naglalakad man, ay talagang andoon ituturo natin. At saan man sila paroroon, mga kapatid, patuloy na paaalala natin sa kanila ang kadakilaan ng Diyos. At sabi nga ni Brother Noel, pag nagtatrabaho na ang bata at wala yang prinsipyo ng salita ng Diyos, mahihirapan ka ng turuan yan. Kung kumikita na yan at ang mahirap nito, mas malaki na ang kita kesa sa'yo. Pagyayabangan ka niyan. O kaya nga, importante mga tatay, ngayon pa lang, habang may pagkakataon pa, pangalagaan na natin at ituro na natin yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Maging committed tayo dito. As in, yung salitang committed, ay talagang bunga po yan ng conviction. Amen. At it demand consistency, mga kapatid. Amen. It demand consistency sa pagtuturo at pag-take ng responsibility. At yun ang masasabi ko dyan, Brother Noel. Alam kong kailangan na ganyan ang gagawin, di ba, Brother Noel? Totoo yan, Sir Rudy. At katulad nga ng sinasabi mo kanina na kinakailangan prinsipyo ang siyang ating papairalin. At napakahalaga, yun naman ang laging sinasabi ng ating mahal na pastor, principle over emotion. Wag natin pag-ibabawin yung ating emosyon patungkol sa ating mga anak at kinakailangan natin ng prinsipyo. And of course, kung magkakaroon man lang tayo ng prinsipyo, ay dapat ibabase na natin sa salita ng Diyos. Dahil ito naman talaga ang siyang ating kailangan, yung salita ng Diyos na mag-aayos ng ating pamilya. Kaya nga, sabi nga ng Bible dito, teach them diligently. Ano po? Teach them diligently. Kaya nga, tuturuan natin sila ng mabuti, no? Ang ating mga anak, para na sa ganun, sa kanilang paglaki, ay hindi sila mapapariwara sa kanilang paglaki. At of course, huwag tayong magsawa. Pag sinabing diligently, ay huwag natin pagsawaan. Maaring mabagal yung kanilang process of improvement. Pero huwag tayong magsasawa na pagsasabihan natin sila, paalalahanan natin sila. Dahil kapag sila, mga kapatid, ang ating mga pamilya, ang ating mga anak ay nakakapakinig ng mga words na nagmumula po sa atin, especially sa atin, mga kapwa ko ama ng tahanan. Kung meron dapat na, sabi nga, kung meron dapat magtiyaga na magtuturo sa ating mga anak, tayo yon mga kapatid. Huwag natin ipapaubaya sa ating mga may bahay dahil ang responsibilidad, mga kapatid, ay nasa atin. Kaya nga, yun yung isang napakagandang bagay na lagi nating kakausapin ang ating mga anak patungkol sa salita ng Diyos. Dahil yun po yung kakailanganin nila. At hindi po sila mananatiling bata. Isang araw, mga kapatid, ay magtatayo rin sila ng panibagong pamilya. No? And of course, wala naman tayong ibang ninanais, mga kapatid, na sa ating mga anak na
kundi magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa Diyos. Kasi ito naman yung talagang tungkulin natin mga tao. Sabi nga, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God. So kinakailangan talagang Diyos pa rin talaga, mga kapwa ko ama ng tahanan, ang pumapaibabaw sa ating pamilya. Kaya dapat natin pag-usapan, lagi natin papaalalahanan ang ating mga anak ng patungkol sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Mapalad tayo mga kapatid dahil kasama naman natin ang ating mahal na pastor sa pagpapalaki ng ating pamilya. Ano po, talagang kita mo yung kahapon lamang mga kapatid, pwede namang hindi gawin ni pastor yun na pumunta doon sa Ramos Tarlac. Pero bakit? Ano yung nais niyang iiwan at ituro sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga kapwa ko ama ng tahanan? Ano yung gustong ibahagi sa atin na ating mahal na pastor? Yung magkaroon tayo ng pagmamahal sa Diyos. That's At right. mamahalin natin ang gawain ng Diyos. Kasi mga kapatid, sabi nga ni Sir Rudy kanina na talagang iba ang kalagayan kapag ikaw ay may anak na maliit. Siyempre si Sir Maki, maliit pa. makikita mo, maliit pa si LG. Talagang magigilaw at magigiliw ka. Kita mo nga, yung sabi nga ng ating mahal na pastor, ang isang nakakatuwa sa mga bata, sa mga baby, ay yung kanilang kaignorantehan. Ano po, yung talagang wala pa talaga silang kamuang-muang talaga sa mundo. Ano po? At yun yung isang napakagandang kalagayan, yung stage ng bata na kinakailangan, baby pa lang mga kapatid, turuan na natin sila na sumunod sa atin, na kanilang mga magulang. Paano naman kung halimbawa, wala naman tayong kaalaman sa salita ng Diyos, ano rin naman na maituturo natin sa bata at sa kanilang paglaki, mga kapatid. Pag yan ay nag-aral na, mga kapatid, iba naman ang kalagayan ng mga anak natin. Kapag nag-aral na, lalong-lalo na, pag nakasalamuha, alam mo na, Sir Rudy, Yes, pag sir. nasa labas ka, talagang unbeliever talaga ang sasagupain mo, Yun. mga kapatid. At kapag yung mga anak natin, mga kapatid, ay walang alam sa prinsipyo ng salita ng Diyos, talagang wag tayong magtataka kung bakit ganun na lamang yung kanilang pagkilos, ganun na rin yung pananalita nila, ay tulad na rin ng pananalita ng sanglibutan. Bakit? Dahil sa kakulangan ng ating pagpapaalala, kakulangan sa ating pagtuturo, Yeah. at napabayaan na natin ang ating mga anak dahil nga iba na yung binigyan natin ng priority. Mga kapatid, sabi nga ni Sir Rudy kanina, ang paghahanap buhay, mga kapatid, ay talagang kalakip na yan ng ating responsibilidad. No? Walang ibang dapat magbanat ng buto sa loob ng tahanan, kundi tayo yun, mga kapatid. Yes. Mga kapwa ko ama ng tahanan. Ngunit, ako naman ay naniniwala na mahalaga ang pagtatrabaho, pero mas higit na mahalaga ang salita ng Diyos na ating ituturo sa kanila upang sa kanilang paglaki. Hindi naman tayo bulag sa Yan. nangyayari sa labas, mga kapatid. Kung Yes. ano ang nangyayari sa mga kabataan ngayon na nasa labas. At talagang ako personally, masasabi ko na hindi man perpekto ang aking mga anak, pero mapalad ang aking mga anak dahil talagang hinubog at lumaki sila dito sa simbahan. Kaya nga hindi ba malaking usapin sa amin mga kapatid na yung gawain ng Panginoon dahil nauunawaan nila yung gawain ng Panginoon. Yan, At mga amen. kapatid, ang mga si Pauline at saka si Tricia, mga kapatid, naghahanap buhay na yan, mga kapatid. Pero ang una-una kong sinasabi sa kanila ay huwag ninyong pagdadamutan ang ating Panginoon. Yun. Tatandaan natin kung ano ang kalagayan nyo ngayon dahil yan sa biyaya ng Panginoon. Kaya, That's right. Amen. chine-check ko, mga kapatid, chine-check ko ang kanilang giving. And actually, yearly, Sir Rudy, Oh, yeah. yearly humihingi ako ng record That's right. Amen, brother. sa opisina upang makita ko kung sila ba ay binibigay nila yung kanilang obligasyon, yung kanilang tungkulin sa Panginoon. Kasi baka mamaya,
pabayaan na lang natin mga kapatid kasi kumikita na yan, Yan, eh. yan. Bahala na kayo. Nasa inyo na. Malaki na kayo, nakapagtapos na kayo, Aha. naghahanap buhay na kayo, alam nyo na ang buhay. No. Hindi pa nila alam ang buhay kasi wala pa sila sa ating kalagayan. At ang isang kinatatakot ko mga kapatid, kaya nga lagi ko silang pinapaalalahanan, kung kayo ay magpapamilya, manalangin kayo ng isang lalaki na may mataas na pagrespeto sa Diyos upang magkaroon kayo ng maayos na pamilya. Hindi ko sinasabi sa kanila na maghanap kayo ng isang lalaki na mayroong matatag na hanap buhay. No? Hindi yun, kasi hindi po garantiya 'yon mga kapatid. Tama. Kapag ang isang lalaki ay walang tamang relasyon sa Diyos, walang respeto sa Diyos, at walang pagmamahal sa gawain ng Diyos, yan ang lalaki magpapahamak ng kanyang pamilya. Kung kaya mga kapatid, tayo mga kapwa natin ama ng tahanan, ano ang ating kalagayan? Nasaan na yung ating commitment sa ating Panginoon? Yun. No? Mangangalahati na ang taon. Sir Rudy. Yes, no? that's May right, na amen. ngayon eh. Natapos na yung May April, 2 na. No? Pangalawang araw Araw ng na. May. Mangangalahati na ang 2025. Kumusta na kaya mga kapwa ko ama ng tahanan? Yung inyong ikinomit sa ating Panginoon patungkol sa ating sa personal nating paglago, ano? Sa personal nating relasyon sa Diyos at gayon din naman sa ating pamilya kung papaano ba nakikita ba natin sa ating pamilya na yung ating mga anak ay talagang nag-i-improve yung kanilang pagmamahal sa Diyos o lalo sila napapahiwalay sa Diyos. Kaya nga kinakailangan natin na talagang sabi nga ni Sir Rudy kanina, yung commitment natin dapat huwag huminto, kundi magkaroon tayo ng consistency na talagang mag-improve, umangat ng umangat mga kapatid. Kaya nga mapalad tayo ngayong tanghali dahil meron po tayong isang ama ng tahanan Yan. na magbibigay po muli sa atin ng isang buhay na patutuo sa kanyang buhay. Sir Maki, sir. Yan, amen. At ako po ay naniniwala na may sound sana yan. Ako po ay naniniwala na through that, no, mga kapatid, ay nakikita po natin kung gaano kahalaga. Mamaya po meron po akong i-share po sa inyo na napakagandang storya sa salita ng Diyos. Dahil alam niyo po sa mga tatay na nakikinig po, ito ulit-ulitin ko po, no. Baka kasi Sir Maki, ma-misinterpret. kasama natin ang ating mahal na pastor. Ay, amen. Yes, sir. At magandang tanghali po, Pastor Hill. At alam ko, kasama niya maya-maya lang ng konti ay si Pastor Louie and si Sir Jao. Pupunta doon sila, Sir Jao, ngayon. Yan. Amen. And alam niyo po, para sa mga tatay na nakikinig po ngayon, lagi ko po itong ulit-ulitin kasi mamaya baka kasi I'm not judging you fathers. Malaking saludo po sa inyong lahat. No, pero alam niyo po, baka kasi dumating lang at dayain tayo. Sabi nga ni Sir Noel kanina, it should be over principle, over emotion. Kasi naalala ko yung sinabi ng ating mahal na pastor. Yung conviction mo, huwag mong hayaan na ma-turn into emotion. Amen. Don't let your conviction turn into emotion. Alam niyo po, kung kailan po nangyayari na matiturn to emotion yung ating conviction, fathers, kapag yung conviction mo, pinractice mo through your emotion. Actually po, yan ang sakit ng mga nagkakaroon ng commitment. Hindi lang sa fathers, generally speaking, Opo. as a Christian. That's when right. you make a commitment, kaya nga ganyan yung verse natin Psalms 37 verse 5. Yeah. You should commit thy way unto the Lord and you should also trust in Him because He will be the one that will bring it to pass. Siya yung magpapatupad ng katuparan ng iyong commitment. That's right. Kasi your conviction should be moved or should be practiced not through your emotion but through your conviction mismo. Okay? Kaya nga po sa mga tatay, baka kasi lang na isipin natin na, kasi kaya naman kayo nakakapagsalita ng ganyan, iba-iba ang kalagayan natin. Iba ang kalagayan ni Sir Rudy, iba ang kalagayan ni Sir Andy, iba ang kalagayan ni Sir Noel. Yes mo, naniniwala tayo doon. Pero iisa ang ating Diyos.
Yung That's right, paraan amen. na ginawa ng Diyos kay Sir Rudy, paraan na ginawa ng Diyos, mamaya maririnig natin kay Sir Andy, paraan na binigay ng Diyos kay Sir Noel, Yeah. iisa lang ang Diyos na gumawa niyan. So yung That's Diyos right. na gumawa niyan ay Diyos mo rin. So ibig sabihin, it doesn't matter kung anong kalagayan natin bilang isang tatay, pwede tayong magkaroon ng pare-parehas na resulta. No, yan po ang maganda. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, there is no such thing as a perfect father. Pero pwedeng magkaroon ng godly father. Amen. Diba? Amen. Walang perfect father. Wala kang makikita niya because wala namang righteous dito sa atin sa ibabaw ng lupa na ito. Yung righteousness na dala-dala natin, hindi po sa atin yan. Righteousness ng Panginoong Jesucristo yan. Without Him, wala tayo. Diba? Yan ang dala-dala natin. Kasi kung pag-uusapan natin personal righteousness, anong meron tayo? Anong meron ang tao? Sabi nga nila Sir Rudy kanina, Sir Noel. Kung material na bagay lang, kanino rin magaling ang material na bagay? Di ba? Kaya nga sabi ni Amen. Sir Noel kanina, tinuturuan niya na huwag niyong pagdamutan ng Diyos. Bakit? It will all fall down sa isang persona at walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga in the book of Deuteronomy, sabi natin, sabi doon ng Bible, teach them diligently na mahalin ng Diyos habang sila ay nakaupo, nakatayo, naglalakad, nakahiga. Teach them to love the Lord thy God. O, yan ang kagandahan po dyan. Kaya nga sabi ni Sir Noel ngayon, we're so blessed na meron tayong isang tatay na kasama po ngayon. And once again, hindi po ito scripted, no? Walang scripted sa atin. Kasi if you will testify God's greatness sa buhay, hindi mo kailangan ng script. Hindi mo kailangan ng script, I'm telling you, sa lahat ng mga nanakikinig ng fathers ngayon. Kasi makikita mo at mapipersonal experience mo yun eh. Na alam nyo po, nagkakwentuhan na kami ni Sir Andy sometimes, sabi ko maganda nga minsan nakakwentuhan na rin natin si Sir Andy sa kanilang tahanan. Maganda na marinig nyo po ang testimony ni Sir Andy when it comes to how to build his family. Kasi sabi ko nga sa inyo, iba-iba ang kalagayan ng tao eh. Iba-iba ang kalagayan. Kaya nga kung magpapagalingan lang tayo, walang matatapos. Lahat tayo magaling. Di ba? Pag nagpagaling, walang magpapagaling. Sabi nga ni Lolo Pugs, kwentuhan na nga lang, magpapatalo ka pa. Huwag ka na magpatalo. Di ba? So kung paganunan lang, wala tayong matatapos yan. Kaya ilagay natin yan under the principle of the Word of God. Tinan nyo po, ang dami natin matututunan. No? Kaya sa mga tatay na nandiyan dyan, keep tuning in, nakakatuwa. Ay marami akong tatay na nakikita dito ngayon. Alright, Sir Andy, magandang tanghali po ulit sa inyo and can you share something po how you build your family according to the principles of the Word of God and yung mga na-experience nyo po at paano nyo po ito ngayon hinahandle sa pamamagitan po ng salita. Go ahead, Sir Andy. Magandang tanghali po muli sa ating mahal na pastor, sa inyo po Sir Maki, Sir Rudy and Sir Noel at sa lahat po ng ating mga kapatid na nanonood, nakikinig sa sandaling ito po. Once again, it's a privilege po na maging panahuin dito bagamat sa inyo sa pagsasalita po ni Sir Maki, Sir Noel and Sir Rudy, parang gusto ko na lang talaga makinig eh. Pero dahil I believe God has a purpose kaya po ako na imbitahan. Amen. Let me begin po na I'm not a perfect father and I will never be. At umpisahan ko po dun sa i-quote ko po yung Hosea chapter 4 verse 6. Sabi po doon, my people are destroyed for lack of knowledge. Yung pong first part po noon. Sa buhay ko po, at may masasabi ko po na sa mahabang panahon ay ako po ay nalugmok sa deception, namuhay sa maraming unbiblical doctrines and practices. Kaya naman po nung pong by the grace and mercy ng Panginoon sa buhay ko, nung ako po ay dinala ng Panginoon sa kanyang tunay na church, na walang iba kundi the Christian Bible Baptist Church, ay nung narinig ko po ang pangaral ng ating mahal na pastor na nandun pa po ako sa Riyadh, Saudi Arabia, ay yun po yung nagbigay po sa akin ng encouragement at not just encouragement but the strength to decide to do what is right for my family, for myself, and sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya naman po, dahil alam ko po sa sarili ko
na bagamat nung pong second year college pa ako nung naligtas, ngunit sa nakalulungkot po na kaganapan na wala pong nakapag-disciple sa akin, although yung aking classmate during that time is a Baptist actually, pero hindi rin naman po niya ako na-disciple, pero yung buhay niya po ay naging testimony sa akin at yun ang naging encouragement. Then, nung nakapag-graduate ako, nakapag-abroad, ay nasama po ako sa mga grupo po na kung saan ay hindi po biblical ang kanilang mga tinuturo, ang mga practices. But to make the story short, ay aking pong na-realize sa buhay ko sa liwanag ng salita ng Diyos na mahalaga po na na malaman natin na yung bang ano ba yung kalalagayan ko ngayon at ano yung nais kong patunguhan o nais ng Diyos patunguhan ng buhay ko at ng aking pamilya. So dito po sa Hosea 4:6, yun po yung naging kalalagayan ko eh. I was deceived for a long time. I was not even biblically educated for a long time. Though I'm a Christian, kaya nga po dito sa Christian Bible Baptist Church, nakita ko talaga ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng ating mga pastor. Amen. Kaya nga masasabi ko na ito talaga yung tunay na pag-ibig eh. Minsan nag-comment ako dun sa I think it was last Tuesday na yung sinasabi ng ating mahal na pastor, though it is hard, though it is tough, but yun ang tunay na pag-ibig eh. Amen. Yung tayo po ay ma-educate bilang mga ama ng tahanan, bilang mga leader ng family, bilang mga ina ng tahanan at mga young people, lahat po naman nanampalataya, yun po yung tunay na pagmamahal. Kaya po, nung napunta po ako dito, sabi ko nga kanina, gusto ko na lang sanang maupo muna eh, kasi mahabang panahon, hindi talaga ako na-educate sa tamang doktrina, sa tamang practices, sa tamang standard ng isang biblical church. Kaya mas nanaisin ko po munang maupo at matuto, kasi kung ako mismo walang alam, bilang isang ama, ano kaya yung may tuturo ko sa aking mga anak, sa aking asawa? Kaya naman, talagang naging kagalakan ng puso ko, commitment ng puso ko, na talagang ano man yung ibinigay sa akin ng Panginoon na opportunity to serve God in whatever capacity na ibinigay sa akin ng Panginoon, though malimit ko nga pong marinig sa ating mahal na pastor, even kay Sir Maki at sa mga kapwa po ama ng tahanan nito, Sir Noel and Sir Rudy, na the least thing na pwede mong ibigay or sa paglilingkod sa Panginoon sa kanyang ministry, yung pera eh. Yeah. And that is really 100% right. Totoo po eh. Kasi sa buhay ko po bilang isang former OFW, I work in the corporate for 23 years, sir. Wow. And wala po akong naging hangarin para sa aking pamilya kundi mabigyan sila ng magandang buhay. Pero I was mistaken. I was mistaken. Bakit ko po sinasabi na I was mistaken? Masama ba yung mabigyan sila ng material na bagay? Masama ba yung may mabitaguyod yung magandang sila, mabigyan sila ng magandang edukasyon? Hindi po, pero kulang po. Hindi po yun ang guarantee. Sabi mo, nabanggit nga po ni Sir Noel kanina yung word na guarantee, even Sir Rudy. Hindi po yun garantiya eh. You cannot equate money doon sa salita ng Diyos eh. Doon sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos, doon sa mga doktrina ng salita ng Diyos na ating matatanggap na kung paano talaga magagabayan natin ang ating mga anak, even ang ating asawa, sa tamang pamumuhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, honestly speaking, I am still in the challenging situation po bilang isang leader ng pamilya, bilang isang ama ng aking mga anak at bilang asawa ng aking asawa.
sapagkat sa mahabang panahon nga po ay nagugol ko yung buhay ko sa hindi tama. Pero, as I've said earlier, yung binigay sa akin ng Panginoon na courage through the Word of God sa pangaral nating mahal na pastor, ay ayoko nang ayoko nang palagpasin. Ayokong sayangin. Bagamat nandiyan yung challenges, still I will not, sabi nga nung pelikula ni ano ba, si Rambo ba yun? No retreat, no surrender. Fight to win. Bilang mga leader po ng pamilya, kailangan talaga po yung sinabi nga ni Sir Rudy po kanina, yung commitment na which is the result of our conviction. Yun po yung strong conviction sa akin talaga na hindi ito yung gustong buhay ng Panginoon sa akin eh. Nandoon, nais kong may taguyod ng aking pamilya, pero hindi dito sa larangan lang ng pananalapi or family economy. Hindi ito yung garantiya eh. Actually po, to be honest with you, nung umalis ako sa Saudi Arabia for good, ayaw akong bitiwan ng company ko kasi naging asset na ako sa kanila by the grace of God. Pagdating ko ba dito, inoperan pa ako na maging consultant ng isang logistic company. At even pinupus pa ako ng asawa, sige na, tanggapin mo na. Pero nangibabaw po yung conviction. What is money? Yung anak ko po na pangalawa nasa UP, yung pangatlo na nasa Lasal, yung panganay nasa STI. Pero alam niyo po, hindi garantiya yung nasa maganda kang paaralan. Hindi garantiya na sila po ay masipag na mag-aral. Hindi garantiya na matataas ang grades nila. Kung wala yung karakter na kung saan yung bunga ng salita ng Diyos. Sa mga anak ko po, honestly speaking, bilang isang tatay, nalulungkot ako. Hindi ko pa nakikita sa kanila ang talagang nandun yung kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. Although may yung bunso ko po, nakakasama ko na po yung soul winning pero hindi regularly. At sila naman po lahat ay nakakasama na rin sa church. At yung alam panganay talagang hindi regularly may katigasan. Doon pa lang po nakikita ko na I have to really, by the grace of God, exert more effort, my commitment talaga na maging seryoso ako. Yeah, amen. Doon sa conviction na yan. Kasi, ang realidad po talaga, maraming, sa aminin naman po natin sa hindi, bilang mga katatayan ng pamilya, ay minsan may maraming panahon o sandali o pagkakataon na nagiging bata tayo, mahilig pa tayo sa mga pinapanood na walang katuturan, nauubos yung oras natin doon. Sa halip na magbabad tayo sa salita ng Diyos at mag-involve sa ministry na sa area or sa church, yun po, I believe po na lalago ang ating pagkakaroon ng nandun po yung tinatawag na awareness or mayroong kamalayan talaga sa paglilingkod sa Panginoon na mabigyan natin siya ng kaluwalhatian kung tayo maging involved una sa ating pamilya na kung ano yung sinasabi ng Panginoon talagang gampanan natin, sundin natin, maging accountable tayo at responsible sa pagtitrain sa ating mga anak. At naniniwala po ako, by the grace of God, sinabi na rin po natin ating mahal na pastor yan, sa TBL din na bagamat huli, pero hindi nangangahulugan na tapos na. Nandiyan yung biyaya at tabag ng Panginoon. Patuloy lang. Fight to win. No retreat, no surrenders. Yan lang muna po. Maraming po salamat. Amen, amen. Thank you, Sir Andy. Alam niyo po, coming from a father na kung saan ay when it comes to everything that he wanted to be as a father, medyo sabi nga ni Sir Andy, madali lang makuha eh. Alam niyo, mahirap maghanap ng trabaho pero yung pag-agaw-agawan ka ng mga opisina para magkaroon ka ng trabaho, abroad pa, isa yan sa mga inaasam-asam ng maraming katatayan. Pero, tingnan niyo po, through the conviction, maliwanag yung sabi ni Sir Andy,
pinairal niya yung conviction niya na hindi ito yung kasagutan eh. Kumbaga, sabi nga ni Sir Andy, he already experienced things na he thought at first, ito yung solution for a better family. Pero makita niyo po, alam niyo, meron nga pong kinikwento sa akin si Sir Andy dati, nung mga nakaraan na pag-uusap namin eh. Meron siyang isang pagpapala na hindi niya minsan talaga maisip kung paano nangyari. Ito yung, alam niya, hawak niya, pero ito yung kinalabasan. But, alam niyo mga kapatid, yan ang pinaka-resulta kapag ang salita po ng Diyos ang nanguna sa buhay po natin. Pero tinan niyo po, on that case, mga kapatid, isa lang ang naging naging solusyon or isa lang ang naging method pala, sorry. Isa lang ang naging, or let's put this way, isa lang ang naging paraan para ang lahat ng yun ay mapasakamay or maput into practice yung conviction ni Sir Andy. Kung mapapansin nyo po, kanina pa sinasabi ni Sir Rudy, Sir Noel, and ngayon narinig natin mula kay Sir Andy. Alam nyo mga kapatid, isa lang ang naging paraan eh. Alam nyo po kung ano, yung ma-train mo yung family mo sa disenyo ng Diyos. Isa lang, kung mapansin nyo po, if you are really listening, mga kapatid, sa mga tatay na nandiyan po ngayon. At sa mga young men, sabi ko nga, hindi porket Father's Program ito, hindi na kayo makikinig. Kasi balang araw, dyan din ang bagsak nyo eh. Sabihin man natin, magkamali kayo or hindi. Sabihin natin, maayos nyo or hindi. At the end, magtatayo pa rin kayo ng pamilya. So, tinan nyo po, rearing up your family into God's design family na sinasabi ng ating mahal na pastor, yun ang solusyon sa lahat. Di ba? Sabi nga nandiyan dyan yung financial, nandiyan dyan yung fame, nandiyan dyan lahat. Everything ay nandiyan dyan. Pero pag tinanggal mo ang Diyos sa mga bagay na yan, walang kwenta yan. Tama yan. Di ba? And it should not be also God plus plus plus. No. Pag meron ka ng Diyos sa pamilya mo, tapos na usapan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ni Sir Rudy kanina ang usapin, hindi paano magpayamanan ang pamilya. Ang usapin, paano magkaka-Diyos ang pamilya. Kaya nga sabi in the book of Deuteronomy, di ba? Introduce nyo ako, sabi ng Diyos sa children of Israel. Introduce me to them. Kasi pag sila ay lumaki, kahit gano'n pa ka, sabihin natin, okay, sige po. Sabihin natin na ang isang tatay ay talagang financially speaking, na ibigay niya ang lahat. Materially speaking, na ibigay niya ang lahat. Ako naman, hindi ko naman po ito sinasabi to please him. Pero sa kalagayan ngayon ng pamilya ni Sir Noel, sa kanyang pagiging sundalo at sa kanyang pagiging retiradong sundalo, at ngayon yung dalawang anak niya ay sa biyaya ng Panginoon ay may mga magagandang trabaho, at ngayon ay may mga sabihin natin financially na natatanggap si Sir Noel, pwede kong sabihin stable na at na-introduce talaga ni Sir Noel financially. Sa pamilya niya, financially, naging maayos sila. Pero sabi nga ni Sir Noel, pag nawala ang Diyos dyan, saglit lang yan. Saglit lang yan. Same thing kay Sir Rudy, narinig natin kanina. Same thing kay Sir Andy. Pero kung mapapansin nyo mo, bakit yung blessing ay nananatili? It's because God is in it. Sabi nga ng ating mahal na pastor. Kaya nananatili sa pamilya at lumalaki yung mga anak ng maayos, hindi man perfect, slowly, maaring yung iba ay hindi pa, pero slowly, takes time. Nandiyan dyan yung pagsunod ng bata. Nandiyan dyan yung pag-rear up ng isang tatay. Kaya nga maganda po yung tandaan yung sinabi ni Sir Andy. Ano ba yan? Just focus on one word, yung conviction mo. Pag ikaw ay committed at convicted ka na magtayo ng godly family, kapatid, lahat ng pamamaraan ng Diyos kunin mo. Alam niyo po ba, si Joseph, ganyan din in the Bible. Kilala natin si Joseph. I'm not talking about Joseph na yung anak ni Jacob. Si Joseph po, yung earthly father ng Panginoon. Tingnan niyo po, sabi po dyan, in Matthew chapter 1, verse number 19, meron siyang isang title na hawak. Ano po yun? Then Joseph, her husband, being a just man. Okay? Being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. So alam naman po natin yung storya. Si Joseph ay nagulat. Alam naman natin yan. Pero alam niyo po, let's jump right into the story. Alam niyo po, story ni Joseph. Makikita niyo po ang isang tatay kay Joseph .
Alam niyo po kung bakit? Because Joseph, yung father, Jesus' earthly father, ay dinemonstrate niya po ang commitment in protecting and providing for her family amidst ng mga circumstansyang dumating sa buhay niya. Unang-una, alam niya kung ano ang magiging resulta kapag nalaman ng tao na si Mary ay nabuntis nang hindi pa sila kasal. Yan. Malaking gulo yan during those times. Diba? Kaya nga, ang sabi ng Bible, being a just man, nag-iisip na siya paano itago si Mary. Pamilyar ba? Diba? Nag-iisip na siya paano itago si Mary kasi pambihira naman, anong nangyari? Sabi nga ni Joseph, nag-iisip na siya. Pero ang sabi maliwanag, hinayaan niya na manguna ang Panginoon sa desisyon niya. Bakit? Pinaliwanag sa kanya ng Panginoon that it is the fruit of the Holy Ghost. Wow. Diba? Lahat yan. So, ang ginawa ni Joseph, to cut the story short, hinayaan niya na ang plano ng Diyos ang manguna. Amen. Hinayaan niya na kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari, yun ang mangyayari. Kaya nga, in result, mga kapatid, ang Panginoon Kristo ay naalagaan niya ng maigi. Yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon ay ng Diyos ay napangalagaan niya ng maigi. Protection and provision pinagsabay ni Joseph, Sir Noel, Sir Rudy, Sir Andy. Dito makikita nyo na despite ng doubts ni Joseph na pwede kasi dumating sa punto na sabi ni Joseph, akin ba talaga ito? Ano ba pwede? Pwede. Parang akin, parang hindi. Pag tinalong niya. Parang, sa totoo lang, pwede na mag-walk out si Joseph eh. Tama. Tama. Pwede. But despite dahil nakinig siya sa plano ng Diyos, yan nyo po, unang-unang makikita nyo yung lesson dito, fathers, makinig tayo sa Diyos. Amen. When it comes to rearing up our family, nabanggit ito ni Sir Andy kanina, makinig tayo sa Diyos. Amen. Nandiyan dyan ang salita ng Diyos, nandiyan dyan ang ating mahal na pastor, nagtuturo para sa atin, paano magtatayo ng isang maayos na pamilya. Yeah, Fathers, let's listen to God. Makinig tayo sa Diyos. Tingnan nyo po, despite of doubts, nakita natin doubts, mababasa nyo yan sa storya ni Joseph, pero pinahinayaan niya ng manguna ang Diyos. Naprotektahan niya si Mary. Amen. Abay, sabi ko nga po, kung kayo po ay nag-aaral ng custom and tradition ng Israel, delikado itong pinasok ni Joseph. Kamatayan yan. Kamatayan ang kapalit nito. Yeah, amen. Delikado ito. Parehas, nasa alanganin si Mary at ang Panginoon, ang daladala ni Mary bata. Delikado ito. Pero makikita nyo po, dahil hinayaan niya na ang Diyos ang manguna, nakita nyo po na doon na protektahan ni Joseph. At yun, isa pa, provision na nakiwa niya, na protektahan niya si Mary at yung batang dala-dala ni Mary from harm, na dinala niya, according to the story, ay dinala niya pa ito sa Egypt. Tingnan niyo po, saan niya dinala? Sa Egypt. At that time, ako'y naniniwala, minsan nadadala na tayo sa picture na hindi maayos ng Egypt because Egypt describes world, sabi nga natin. Pero yung provision, ang makita nyo dito. Dahil nga, dun sa lugar na kung saan nandun sila, delikado na buhay nila, pinotektahan niya si Mary at yung batang dala-dala ni Mary, idinila niya sa isang lugar na sumasagana. And that is Egypt. Bakit? Para naman ma-provide niya ang lahat ng pangangailangan nilang dalawa. And then, Amen. From the harm of King Herod kasi hinahanap eh. Di ba? And tinan nyo po, isa pa. Hindi lang siya basta dumala doon, kundi diligently he work para ma-provide as a carpenter. Kaya saludo sa mga karpintero. Yeah, As a carpenter, he diligently work. But mind you, brethren, fathers that are listening right now, hindi tayo pwedeng umalis doon sa punto na hinayaan niya na manguna ang Diyos para sa kanya. Ako naniniwala, Sir Noel, Sir Andy, Sir Rudy, na ito ay wisdom ng Panginoon kay Joseph. Amen. That's true. Diba? Wisdom ito kasi alam ng Diyos kung sino ang daladala ni Mary. Yeah. Pero hinayaan niya na dalhin ng Diyos, dalhin ni Joseph si Mary at yung batang daladala ni Mary sa Egypt. Bakit? Dahil that time, ako'y naniniwala na yan ay wisdom ng Diyos na Diyos mismo ang magdadala sa'yo kung saan mo mapoprovide ang lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Amen. Kaya nga, di ba, yan yung sinasabi natin, mga fathers. Kasi naririnig po natin sa
sa tatlong veteranong tatay dito, huwag mong ipilit na ibigay lahat sa pamilya mo. Kasi Diyos ang magdadala sa'yo into a right position na yung inaakala mong hindi mo mapoprovide ang lahat ng pangangailangan ng pamilya mo, sasagana pala ang pamilya mo. Di ba? Sabi nga ni Sir Andy kanina, conviction. Alam ko, mabira pag in-accept ko yung mga trabaho na yan, sino ba namang hindi matutuwa? The money na makukuha mo, the financial needs na makukuha mo, yes, maaaring maabot mo ang pangangailangan. Ang gusto po mangyari ng Diyos, mga fathers, hindi lang natin maabot ang pangangailangan ng ating pamilya, kundi sumagana ang ating pamilya. Amen. At yung salitang sumagana, hindi mo yan makukuha, fathers, ayon sa ating sariling pamamaraan. Kaya nga ang sabi ng Diyos, fathers, introduce me to your family. Amen. Ako bahala sa pamilya mo. Kaya may kita nyo, nandun. Protection and provision. Another thing, discipline and instruction. Makikita po natin na si Joseph ay responsible siya sa edukasyon during at the young age ng Panginoon. Tinuruan niya ang Panginoon. Tinuruan niya si Jesus. Huwag natin gamitin yung Panginoon. Baka kung ano na naman maisip na itong mga to eh. Si Jesus as a young age ay tinuruan niya how to work. Yeah, amen. Yes. How to work. Tinuruan ni Joseph carpentry, trade, skill, na kung saan naging source yun ng lahat. Yan ang pinakamaganda, mga tatay. Amen. Alam niyo po, isa yan, naalala ko doon nakaraan, kinikwento ni Sir Rapi sa Agoncillo Building. Dahil nga doon sa ginawa natin nung kahapon, Sir Rudy, Sir Noel, Sir Andy, ginawa natin kahapon. Binalikan muli ni Sir Rapi yung nagsimula tayo sa Ramos Tarlac. Kasama ko po nun si Brother John, si Sir Rico, si Brother Paul Fohas, at si Brother Saddam. Yan, kami po magkakasama niyan. And then, doon na po namin tinagpo si Sir Randy, si Sir Rafi, si Sir Alex, at saka, sabi ni Kuya Rafi na doon daw si Kuya Vince. Pero hindi ko tandaan eh. Pero parang natatanda ako na doon ata siya eh. Nasa baba siya. Hindi. Yan. Pero alam niyo po, one of the purpose, sabi ko, ba't kaya ako pinasunod ni tatay? Ano pa kami, sa coaster pa kami sumakay nila Pastor RJ noon. Dahil bumababa pa sila noon, PSS. And then, going there to Baguio, dumaan kami Tarlac para ibaba kami nila Pastor RJ. Alam niyo po, iisip ko namin kung ano gagawin ko doon. Pambira, pag nakita niyo yung itsura ng Tarlac, yung chapel, mga kapatid, no? Wala ka mapipicture out na magiging ganyan ng Tarlac noon. As in talaga, wala. It's bare. Isang bahay lang ang nakatayo, and then puro gubat na. Masukal masyado. Yun lang ang makikita mo doon. Pero nandun kami, binigyan kami instruction, yung pala purpose si Pastor, para matutunan ko yung ganun. Kaya nga, biyaya po ng Panginoon, ako yung nagsukat ng chapel, tinuruan ako ni Pastor, saan mo i-inline yung chapel, at yung pagbuhos sa pose and everything. Ang dami ko po natutunan dyan sa Ramos Tarlac. Yeah, amen. No? And dito po makikita nyo, yun din yung itinuro ng Panginoon ni Joseph kay Jesus at his early age. Amen. Teach them hard work, meaning to say. Sabi nga ni Sir Noel kanina huwag sahod ulan. Yeah, amen. Sabi si Sir Andy kanina, nakita nyo po, nagtrabaho, lahat, ibinigay. Pero teach them how to do it. Yeah, amen. Teach them paano. Ganun din ako, si Sir Rudy nandito, kita-kita ako sa buhay ni Sir Emilio. Ako naman ay natutuwa that he's following his father's footsteps. Kung sa totoo lang, may pinag-aralan si Sir Emilio, pero ako ay natutuwa at nabibless na yung trabaho na kung saan nagpataguyod kay Sir Emilio, yun din ang ginagawa ngayon ni Sir Emilio. Ang sarap tignan, mga kapatid, kapag may mga ganyan na nakikita nyo. And I'm not saying this kasi silang tatlo yung nandito sa harap ko. I know some of you fathers out there ay ganyan din ginagawa. Huwag po kayong magsawa because it is biblical. Yeah, amen. That's It is true. biblical. Teach them to do it. Yeah. Teach them na balang araw, anak, ito yung nagpataguyod sa'yo. Huwag mong iwan. Yeah. Yung hard work, yung pagsahod mo, yung pagsahod ulan mo, hindi ako sumahod ng ulan para maging ganyan ka. That's true. Amen. I work hard and now I will teach you. Yeah. Bakit po? All in all, lahat ng ito, mga kapatid, ito po ang naging resulta, mga kapatid, para
para maitaguyod ni Joseph ang kanyang pamilya. Sabi ko nga, despite of circumstances at lahat-lahat ng yan, may pinapangalaga ang title si Joseph. Amen. He is a just man. Wow. Pwede niyan sabihin na pambira naman. Wala naman akong kinalaman dyan at the very first place. Sa tagal kong iningatan ng Sa aking tagal kong pangalan. iningatan ang aking pangalan, ganun-ganun lang masisira. Yeah, amen. Bigla lang magkakapamilya nang wala sa oras. Bigla lang magkakaganito. Pero tinan niyo po, again, sabi ko nga, step number 1, makinig ka sa Diyos. Amen. That's good. In the book of Deuteronomy and in the book of Proverbs, pareha sinasabi, introduce me. Yeah, Sa amen. Deuteronomy, introduce mo ang Diyos. Yeah. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind. Wow. Lahat yan. Teach them. Sabi nga, teach them diligently. Amen. Ilagay, sabi in the book of Proverbs, yung instruction, Yeah. anong Bind sabi ng book of Proverbs? Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Amen. That's good. Grabe. Amen. Talaga, make it as an apple of thine eye, fathers. Yeah, amen. Introduce mo ang Diyos. Train up a child in the way he should go. Yeah, amen. And when he is old, he will not depart from it. Alam niyo That's po, true. sa mga tatay na nakikinig po ngayon, the best ang paraan po na ito. Amen. Sabi ko nga, bagamat sabi ni Joseph, nandoon yung doubts, nandoon yung pag talagang hindi siya makapaniwala, ang termino ng mundo dyan ngayon, anxiety, na parang tulala ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Amen. Despite ng lahat ng yon, ang ginawa ni Joseph, nakinig siya sa Diyos. Amen. So fathers, na nakita nyo po, through Sir Rudy, through Sir Noel, and through the testimony of Sir Andy, isa lang ang makikita ninyo. Lahat sila, mga kapatid, ako na nagpapasalamat sa Panginoon na narinig ko yan ngayong tanghali sapagkat sabi nga ni Sir Noel, sa pagsisimula ko ng pamilya, marami akong fathers na tinitingnan, higit sa lahat, nandiyan dyan si Pastor Hill as my dad and as my pastor na lagi nagtuturo. Kahapon nga lang bumili kami sa Walter Mart. Nandun na naman, constant reminder na naman. Paano ko, tuturuan ko na ganito, turuan ko na ganyan. Ang dami na naman sinasabi ng aking tatay. And alam niyo mga kapatid, yan po ang kailangan. Yeah, amen. Mga fathers, wag po tayong magsawa kasi hindi po imposible ang paraan ng Diyos. Amen. Marami ngayong sumusubok na to violate. It's not, sabi nga ng ating mahal na pastor it's not my standard. It's not Pastor Hill's rules, it's not Pastor Hill's standard. It is God's principle. Wow. It is God's way. Kasi God's napatunayan na po Amen. Kung walang ganito mga tatay, mga kapatid, pwede natin sabihin hindi tayo maniwala. Yeah, May amen. mga ganitong tatay that can testify. Yeah, amen. May mga nagpapatunay na totoo yung sinasabi. Introduce mo ang Diyos. Yeah. Introduce mo ang Diyos, tatay, sa pamilya mo and everything will fall. Sabi nga seek ye first the kingdom of God. Yeah, amen. And That's all these things shall Yeah. be added. Amen. Ibig sabihin, That's good. meron ka na. Yeah. Dadagdagan pa yan ng Diyos Yeah, kapag amen. inuna mo ang Diyos. Yun. Yun lang naman. Good Hindi, point. alam nyo, yan po ang katotohanan na dapat na makita ng mga fathers. No? Sa mga kapwa ko po tatay na nakikinig po ngayon. Alam ko po, baguhan ako sa pagtatatay. Alam ko yan. Pero, alam nyo po, sabi ko nga po sa inyo, iisa lang ang foundation natin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi ng Amen. Diyos, hindi yan naman wala. Meron ka. Dadagdagan ko pa nga Sabi ng Diyos. Amen. Ang pinakamaganda lang, unahin mo ko. Amen. Seek ye first the kingdom of Yeah. God, and all these things Yeah. shall be added unto you. Wow, that's great. Kaya nga Amen. sa pasimula sa Deuteronomy, Yeah. introduce mo ko. Amen. Introduce mo ako, sabi ng Diyos sa atin. Amen. That's Kaya nga, gaya ni Joseph, tatay, mga tatay na nakikinig po ngayon, fathers, husband, and fathers. Kasi, baka sabi, father, husband also. Kasi sabi nga, sabi nga ni Pastor Hill nung nakaraang Tuesday sa episode ng mga fathers, husband, responsible ka rin to create a godly wife. Yeah, Kasi amen. pag nag-rear up ka ng godly wife, magre-rear up ka ng godly mother. Amen. Oh, in result, ano binubuo mo ngayon? Godly family. Yun. Di ba? Napakaganda, mga Amen. kapatid. Kaya husband and fathers, gaya ni Joseph, makinig tayo sa Diyos. Makinig tayo sa Diyos. Ito po, Yeah, amen. ito mga tatlong tatay, alam ko, hindi lang sila. Amen. Meron dyan. Meron pang mga tatay dyan sa comment section. Kaya nga sabi ni Sir Noel, labas kayo. Yeah, Labas amen. kayo. Huwag kayong mahiya. Kasi let's testify. Alam niyo mga kapatid, sa amin po mga baguhang tatay, pag lumabas kayo,
na ganito ang sinasabi ninyo, tatapang kami. Yun. Tatapang kami na, ay, totoo pala. Totoo ang Diyos. Sabi nga ng ating mahal na pastor, di ba, noong dati sa kanyang mensahe, wag lang sa table, kayo Yun. mag-ingay. Pag nag-preaching, sigaw. Para alam ng tao na may mga buhay na patotoo na nakaupo dyan sa auditorium na kayang patunayan na tunay, pag inuna mo ang Panginoon sa pamilya mo, Amen. magiging maayos ang pamilya mo. That's true. Just like Joseph, fathers and husbands that are listening right now, makinig tayo sa Diyos. Amen. Pag nakinig tayo sa Diyos, I am telling you, yung blessing, hindi mo kayang awatin yan. Yung problema, nandiyan na yan eh. Given na yan eh. Bakit? Sabi nga ng ating mahal na pastor, present wicked world. Yeah. Dito tayo eh. Dito. Antayin nyo lahat na umakyat tayo sa langit. Doon, wala na tayong problema. Yeah. Pero habang nandito pa tayo, may problemang mag-a-arise, may challenges na mag-a-arise, sabi nga ni Sir Andy kanina. Pero pag ikaw ay convicted sa conviction mo, naalala ko yung principle na yan, Sir Andy, na sinabi ni Pastor. Make sure that you are convicted by your conviction. Kasi kapag hindi ka convicted sa conviction mo, sabi nga ng ating pastor, ang practice mo dyan, emotional. Right. Walang masama sa conviction kung talaga na-convict ka eh. Pero kapag pinractice mo yan through your emotion, doon babagsak yan. Amen. Na na-turn ang conviction mo into emotion. Yeah. Napakaganda mga kapatid. Kaya nga, sabi nga ng salita ng Diyos, introduce me. Yeah. Introduce mo ako. Yeah. Introduce mo ako sa pamilya mo. And teach them to love me habang sila'y nakahiga, naglalakad, nakaupo, lahat. Ituro mo ako sa kanila. Amen. I-train mo sila gaya ng i-train mo sila para sa kanilang paglaki, hindi sila lalayo sa akin. Amen. Na alam niyo, paborito That's ko right. talaga yun sa Proverbs na yun eh. Bind them upon the fingers. Write them upon the table of thine heart. Kalahin nyo, yung mga lagi nilang napapansin, yun lang ibig sabihin nun. Make them my law as an apple of thine eye. Ibig sabihin, gawin mo attractive ako at ang aking salita, sabi ng Diyos. And Amen. believe me, fathers, ako po, biyaya ng Panginoon. I am what I am by the grace of God. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon na meron akong isang tatay na nag-rear up sa akin. Kaya ngayon po, nakakapagsalita po ako sa inyo. Amen. Hindi naman po ito automatic eh. Yeah. Hindi automatic, ikaw, anak ka ni Pastor, salita ka doon. No. Hindi po ganun yan, mga kapatid. Wala rin po ako masasabi sa inyo eh. Pero dahil may isang tatay na nagturo Amen. at nag-rear up sa biyaya ng Panginoon, magkakasama. Ako po, natutuwa ako makinig eh. Alam niyo, for the past, Sir Noel, Sir Rudy, Sir Andy, for the past 2 weeks na magkakatiwalaan po tayo sa biyaya ng Panginoon to be an anchor. Ang sarap makinig kay Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, Sir Noel, Sir Noel. Yung mga makita mo experience nila, tapos yung pinag-aralan mo before ka na umupo dito, mabira, para kami nag-usap-usap. Amen. Siyempre, tatanungin ko po si Pastor, ano pong, sabi ko, paano pong magiging game plan natin sa TBN? Sige, ano ka muna? Then, doon na mag-start. Mag-pray na ako. Mag-aaral na ako. Pag upo ko dito, yung sasabihin nila, pambihira, parang tinahi-tahi. Di ba? Amen. Ay, napakaganda mga kapatid. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Iba't iba man ang kalagayan natin, pero iisa ang ating Diyos. Amen. Yung Diyos na pinakinggan ni Joseph, still, yan pa rin ang Diyos natin ngayon na pwede natin pakinggan. Yeah, amen. Okay? Sir Noel, last challenge Yes, at yes. bago tayo magtapos. Sir Mark, gusto kong basahin yung comment ni Brother Jao, yung dati nating kasama rito sa TBL, si Sir John Hill, na isang missionary na. Okay, Pastor Jao. Sabi ni Sir Jao, Amen. Learning and growing never stop. Tama naman talaga. Habang tayo ay nabubuhay, ay huwag tayong huminto sa ating sa mga bagay na dapat natin matutunan at dapat tayo ay lumago. At sabi rin dito ni Sir Jao, sabi rito, it is important for husband to build a godly wife and mother because you will be needing them to for your own spiritual growth as a leader of your family. Okay? So, totoo naman po yun talaga. Sa atin pa rin talaga nakasalalay mga kapwa ko ama ng tahanan yung paglago ng ating may bahay. Of course, kapag yung tatay spiritually malago,
yung nanay spiritually malago, at kapag yung nanay at tatay ay nagkasundo, hindi malayong mangyari na ang kanilang mga anak ay magkaroon din ng malagong pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, teamwork to mga kapatid eh. Teamwork to. Kaya nga, sa atin mga kapwa ko ama ng tahanan, nakasalalay kung ano ang pamilya natin. Kung saan natin nais dalhin yung ating pamilya. Kaya katulad ka ni Sir Andy, 23 years, no? 23 years, Sir Andy? 23 years na nagtrabaho sa ibang bansa. Abay, kung... Anong salapi doon, Sir Andy? Real. Real. Eh, kung kumpara mo sa peso, siguro naman, mga kapatid, kung tayo ay nagtatrabaho rito sa Pilipinas, at si Sir, ihambing natin kay Sir Randy, na nagtrabaho doon sa ibang bansa na ang salapi ay real, na kung saan mas malaki ang halaga ng real kaysa sa peso. Ay bakit, tanungin natin kaya ang ating sarili, bakit ipinagpalit ni Sir Andy yung pagtatrabaho niya doon sa ibang bansa na nagkaroon siya ng kapasyahan na mas ginusto niya at pinili na huminto sa pagtatrabaho at mag-focus sa kanyang pamilya. Mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, maging palaisipan sana yan. Kaya kapag nakita nyo si Sir Andy, lapitan nyo si Sir Andy. Tanungin mo, Sir Andy. Hindi kaya real. Sir Andy, sabihin mo, baka gusto mo, ako i-endorse mo sa Real kasi ayaw mo na pumunta. Hindi, mga kapatid, tanungin nyo siya. Meron siyang kakaibang nakita at pangangailangan ng kanyang pamilya na hindi kayang tumbasan ng Real. Aba, yung 23 years na nagtrabaho ko sa ibang bansa, big deal yan mga kapatid. At kung sa larangan lang naman ng makamundong pangangailangan, abay, kayang ibigay ni Sir Andy, pero nakita niya ang pinakamahalaga, yung pangangailangan espiritual ng kanyang mga pamilya. Kaya nagkaroon siya ng kapasyahan. Mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, huwag na tayong mag-aksaya pa ng mahabang panahon para magkaroon tayo ng kapasyahan na mag-focus tayo sa pangangailangang espiritual ng ating pamilya. Katulad ni Sir Andy, mga kapatid, lapitan niyo siya at tatanungin niyo siya kung bakit nagkaroon siya ng conviction na mas bigyan niya ng priority yung kanyang pamilya. At naniniwala ako na si Sir Andy ay hindi siya nagsisi sa kanyang Sir Andy, nagsisi ka ba sa iyong kapasyahan na manatili na lang dito sa ating sa iyong pamilya kaysa sa mga ibang bansa pa? Hindi po. Ay, kita nyo, nakikita nyo. Ginto yan mga kapatid, ha? Tunay na buhay ni Sir Andy yan. Kaya nga, ako, nagagalak ako kay Sir Andy at nakikita ko naman yung talagang improvement ng kanyang pamilya na nakikita ko naman na sila ay nagsasama-sama na tuwing linggo at tuwing Miyerkules na nakikita ko sila, yung pamilya niya ay naririto sa bahay-sambahan na kung saan nakikita ni Sir Andy na ito ang pangangailangan ng kanyang mga pamilya, yung salita ng Diyos na siya magbibuild ng kanilang buhay. At maraming salamat mga kapatid. At sana sa susunod na Biyernes ay muli magkasama-sama ulit tayo para ating pagtulong-tulungan mga kapatid. Hindi po nangangahulugan na kami ay naririto, kami ay mas maalam sa inyo, may mataas na kaalaman sa inyo patungkol sa pagpapamilya. Hindi po. Kailangan po namin ang inyong kaalaman para magtulong-tulong po tayo na ma-meet po natin na magkaroon po tayo ng isang masayang pamilya na naglilingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat and sa susunod na linggo, ay sa susunod na Biyernes ay magsama-sama muli tayo. Sir Rudy. May computation agad dito. 1 real is 14 pesos po sa atin. Ayan, sabi kita mo. Salamat sapagkat kuwinenta. Nagkwentahan na rin lang naman tayo, mga kapatid. Yan yung sinasabi. Na titindi pa ba ang bigat o halaga, value ng real kesa sa buhay at kalagayan espiritual ng pamilya mo? So, in short, sa madaling salita, sa lahat ng mga tatay na nandyan, di hamak naman na mas valuable ang ating pamilya
kesa sa anumang bagay na meron ang mundong ito. Kaya nga, mas piliin natin. Kailangan ng presensya ng mga anak ang isang tatay na committed na magtuturo para sa kanyang mga anak. Kaya yun po tandaan natin mga kapatid, hindi hihigit anumang klase ng pera o anuman ang halaga kapag ang buhay na ng pamilya mo ang nasira. Hindi po ang pera ang nag-aayos, kundi lagi po ang salita ng Diyos. Amen. So sa lahat ng mga tatay na nandyan, pag-isip-isipan po natin, maging committed po tayo sa ating ikinumit sa Panginoon. Maging tapat tayo. Gampanan natin yung responsibility natin bilang tatay na ituturo natin sa ating pamilya na mamahalin nila ang Panginoon. Kikilalanin nila ng buong buhay nila ang Panginoon. At yun po ang kailangan po ng ating pamilya. Sapagkat tulad nga ng sinabi ko nung nagdaan, intentional upbringing po, mga kapatid, ang kailangan ng ating mga anak. Kapag sinabi po natin tayo'y committed, magtuturo tayo, may intention po tayo at intentional po ang ating pagtuturo. Kaya nga, tumbukin mo agad. Saan ang problema ng anak mo? Ugali, i-shape mo yan. Ayusin mo yan. Hindi po pera ang mag-aayos sa ugali ng anak mo. Pagkapangit na ang pakikisama ng anak mo sa iyo at nawawala na ng respeto, nako, ingat ka dyan. Hindi po real ang kailangan. Okay? Salita ng Diyos. Amen. Thank you so much po mga kapatid and God bless po sa inyo lahat. Sir Andy? Amen po. Totoo po yung tinuran po ni Sir Rudy na yung pong real, so anumang currency yan, ay worthless kumpara po sa, actually hindi po may kukumpara talaga sa salita ng Diyos Kaya nga po yung tinuran ko po kanina, yung encouragement mo ulit at strength na ibinigay ng salita ng Diyos sa paggamit sa ating mahal na pastor, yun talaga ang punot dulo, yung salita ng Diyos, yung conviction na yun at commitment na mag-decide ako. At truly po yung naalala ko lang po i-share ko po ito sa yung binanggit ko kanina, na alamin po natin kung ano ba yung kalalagayan natin ngayon at kung sa tayo patutungo. Wala na po sigurong ibang hihigit pa na maging mabuti na kung nasaan ay sa isang ako po hindi po ako mahilig hindi po ako mahilig mag-tour, hindi po ako mahilig. Pero siguro sa isang nais mag-tour ay mainam na tanungin mo yung tour guide talaga na alam niya kung saan talaga. Igagay ka ng tour guide kasi siya ay nakakaalam kung saan ka patutungo. Tama. Amen. I believe po sa buhay ng ating mahal na pastor at ng mga preachers po sa ating church, sila po ay talagang blessed ng Panginoon ng karunungan, ng kaalaman, ng understanding. Sila po yung nakakaalam talaga ng mga pamantayan ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya po sa atin bilang mga membro ng church ay upang tayo po ay patuloy na lumago sa kaalaman, kagaya po na sabi ni Sir Jow, ang learning is never stop, it's a continuous thing. Totoo po yun So makinig na po tayo at makinig ng mabuti. Hindi lang po makinig, kundi makinig ng mabuti at ating pong i-apply. At sa akin pong buhay bilang isang ama ng tahanan ay ako po nandun pa rin sa proseso at ako nga po humingi rin po sa inyo ng panalangin para sa aking asawa at mga anak, sa aking pamilya. Hindi po natatapos doon na kasama ko na sila. And then it's one thing to pray and it's another thing to really train our children. Amen. Praying to God continuously without ceasing is a good thing. Hindi po yan, biblical po yan. Pero hindi po tayo mananatili lang sa panalangin. Kundi po talaga, ating pong i-apply yung ating pong narinig at narinig ng mabuti sa ating That's mahal na right. pastor. Yun lang po. Amen, amen. Yan, napakaganda mga kapatid. At alam niyo po sa mga tatay na how I wish na maraming tatay talaga ang nandito na nakikinig, no? At sabi nga ng Panginoon, blessed are those who hear, no? Kaya please, no, sa mga tatay, sabi ko nga po sa inyo,
Wala namang perfecto sa atin. There's no such thing. Even these fathers that are here, they can boldly say that they're not perfect and they will never be perfect sapagkat di natin kayang abutin yan, mga kapatid. Amen. There is none righteous, no, not one. Yan ang sabi ng Bible, no? Walang perfectong tao, walang matino, walang, sabi ko nga, ang bit-bit nating righteousness ay righteousness ng Panginoon. Amen. Kaya pinakamaganda, fathers, ano man ang kalagayan mo ngayon, maybe you are, sabihin natin, angat ka sa mga tatay na nakikita mo ngayon sa screen. But it doesn't matter. What matters most is to humble ourselves before God. Amen. No? At ibaba po natin ang ating sarili sa harap ng Diyos upang ang wisdom ng Diyos ay mag-rest sa ating pong mga buhay. No? Kasi pag hindi kaya, pag inangat natin ang sarili natin above what God can do in our lives, brethren, yung wisdom ng Diyos will never rest upon us. Pero ang pinakamaganda ay mag-rest yung wisdom ng Diyos sa atin because wisdom is the acquired skill that comes from God. Wow. Yan ang pinakamagandang tandaan. Mga kapatid, masarap ang usapan, pero masarap man ang halian. Mababa na sugar. Mababa na ang sugar. Well, anyways, kami po ay nagpapasalamat and ako po ay naniniwala na bawat isa po sa atin ay talaga namang ako personal meron natutunan at ako'y naniniwala na bawat mga tatay na nandiyan dyan ay meron din po natutunan. In behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of our program, The Baptist Lunch, andito po si Sir Rudy, Sir Noel, ang ating mga co-host at ang ating guest ngayon, Sir Andy. Ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, and we will see you next Friday. Amen. Dito lang po yan. Sa pinaka-paborito niyong programa tuwing tanghali, this is the Baptist Lunch. So may God bless us all, brethren. And on top of all this, all we can say is to God be the glory. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bye-bye. Amen. I've fallen down a time or two, broken God's heart, I've been untrue, but His forgiveness always proved more than enough. Just when I thought I've reached the end, I found Him faithful yet again. Now I have every reason to trust. There is no match for God's grace. He can reach to the lowest place. All of the guilt, all the shame, His mercy erases. No matter what is in our past, His truth assures His love will last. The greatest sin is no match for God's grace. Maybe you've been where I've been, let yourself down because of sin, trapped by regret and live within the world of pain. There is a promise we believe, there is a cross at Calvary, where the blood of Jesus cleanses every stain. There is no match for God's grace. He can reach to the lowest place. All of the guilt, all the shame, His mercy erases. No matter what is in our past, His truth assures His love will last. The greatest sin is no match for God's grace. There's healing in His touch. Nothing can separate us from His love, and there is no
no match for God's grace. He can reach to the lowest place. All of the guilt, all the shame, His mercy erases. No matter what is in our past, His truth assures His love will last. The greatest sin is no match for God's grace. No matter what is in our past, His truth assures His love will last. The greatest sin is no match for God's grace.